Hi, ipapaliwanag ko ang isang South Korean action series na tinatawag na Weak Hero Class 1. Spoilers ahead, mag-ingat. Si Park Ji-hoon ay isang high school student na may pambihirang talento. Kaya niyang lutisin ang mga komplikadong mathematical equation sa kanyang isipan, na ginagamit niya sa pang-araw-araw na gawain. Siya'y tumatakbo, naglalaro, at pati na rin nakikipaglaban gamit ang math. Ngunit ang pagiging henyo ay may kapalit, si Ji-hoon ay walang social life. Ginugugol niya ang buong araw sa pag-aaral at halos hindi nakikipag-usap sa kahit sino. May usap-usapan na si Ji-hoon ay hindi pa ngumingiti sa buong buhay niya. Dahil dito, wala siyang kaibigan. Sa katunayan, lahat ng kanyang kaklase ay tinatawag siyang creep. Pero hindi ito iniintindi ni Ji-hoon. Ang tanging seryosong bagay para sa kanya ay ang kanyang mga exams. Isang araw, nanalo siya ng isang prestihiyosong award dahil sa kanyang kahusayan sa pag-aaral. Dahil dito, naging seloso ang lahat ng estudyante, lalo na si Sugayem. Ang bully sa klase, kaya't nagpasya siyang kontiryahin si Ji-hoon. Binatukan niya ang henyo gamit ang tsinelas at nagkunwaring aksidente lang iyon. Gayunpaman, hindi gumanti si Ji-hoon, sinabi lang niya na huwag mo na uulitin yan. Itinuring ito ni Sugayem na banta, at naghanda siyang bugbugin si Ji-hoon, pero bigla na lang pumasok ang ilang mga senior boys sa klase. Hinahanap nila ang isang Hyunwook, na tila ng asar sa isa sa kanilang mga babae. Mula sa huling upuan, isang tila walang pakialam na batang lalaki ang bumangon mula sa kanyang pagkakatulog. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Hyunwook at sinubukang makipag-usap upang makalabas sa sitwasyon. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang mga seniors at inatake siya. Ang buong klase ay natakot sa kanilang mga mata, at tila si Hyunwook ay mabubugbog na. Ngunit nakakagulat, kahit na siya'y outnumbered, binigyan niya ng matinding parusa ang kanyang mga seniors. Hindi man lang siya pinagpawisan sa buong laban. Ang lahat ng mga estudyante ay humanga sa martial arts skills ni Hyunwook, ngunit si Ji-hoon ay hindi makapaghintay na matapos iyon para makapagpatuloy siya sa pag-aaral. Kinabukasan, muli na namang sinubukan ni Sugayem at ng kanyang grupo ng mga bully na takutin si Ji-hoon. Itinago nila ang kanyang mga libro at nagkunwari na hindi nila iyon ginawa. Maya-maya, hinarap ni Ji-hoon ang mga ito sa storeroom at pinakiusapan silang tumigil na. Sa kasamaang palad, masamang ideya iyon dahil mabilis siyang pinaligiran ng mga bully at binugbog siya. Naiwan si Ji-hoon na nahihiya sa harap ng buong klase, ngunit hindi siya nabahala kahit kaunti. Napansin ito ng mga bully at nabigo sila. Kahit anong gawin nila para sirain siya, nananatili siyang matatag. Ngunit bigla na lang naisip ni Sugayem ang isang ideya. Alam niya na ang tanging mahalaga kay Ji-hoon ay ang kanyang mga grado, kaya't iminungkahi niyang sirain nila ang kanyang mga exams. Sa gabi, pumunta ang mga bully sa isang nightclub at bumili ng ilang mga narcotics mula sa isang lokal na dealer. Bumili rin si Sugayem ng isang pakete ng fentanyl patches, isang ilegal na substansya na nagdudulot ng pagkahilo at pagsusuka kapag inilapat sa leeg. Kinabukasan, isang bagong estudyante ang dumating sa klase. Siya si Bumsok, isang mahiyain at nerdy na bata, na anak ng isang mayamang ministro. Agad na natukoy ng bully na si Sugayem ang bagong target. Kaya't nag-research siya at nalaman na si Bumsok ay lumipat ng paaralan dahil sa labis na pambubuli sa kanya sa nakaraang paaralan. Ginamit ni Sugayem ang impormasyong ito at binlackmail si Bumsok upang gumawa ng isang masamang bagay. Dahil magsisimula na ang mga exam sa loob ng isang oras, gusto niyang idikit ng nerd ang fentanyl patch sa leeg ni Ji-hoon. Walang magawa si Bumsok kundi sumang-ayon. Kaya, nang magsimula na ang exam, sinampal niya si Ji-hoon mula sa likuran at maingat na idinikit ang narcotic patch. Nagalit si Ji-hoon na siya'y ginulo, ngunit nagsinungaling si Bumsok na nagpapalayas lamang siya ng langaw. Maya-maya, nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Ji-hoon, na nagudyok sa kanyang tumakbo sa banyo. Doon siya nagsuka ng ilang oras, at nang siya'y bumalik, tapos na ang oras ng exam. Nawalan ng kontrol si Ji-hoon nang marealize niyang babagsak siya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Kumuha siya ng ballpen at nagpunta sa mga bully upang parusahan sila. Sa daan, bumagal ang lahat ng bagay, at ginamit ni Ji-hoon ang kanyang pambihirang utak upang kalkulahin ang kanyang mga galaw. Kinuha niya ang isang makapal na libro at binatukan si Sugayem sa mukha. Sinubukan ng malapit na bully na gumanti ngunit sinaksak ni Ji-hoon ang kanyang kamay gamit ang ballpen. Pagkatapos, tinapon niya ang mukha ni Sugayem ng kurtina at paulit-ulit na binugbog ang kanyang ulo gamit ang libro. Ang parusa ay napaka-brutal na lahat ng mga estudyante ay nanood na may takot. Sa kabutihang palad, bago mapatay ni Ji-hoon ang batang lalaki, pinigilan siya ng martial art expert ng klase na si Hangwook. Pagkatapos, nag-cut ang eksena sa ospital kung saan ginagamot si Sugayem sa kanyang mga sugat. Ang kanyang ina ay nasa tabi niya, at naniniwala siyang binyuli ang kanyang anak. Maya-maya, dumating si Ji-hoon kasama ang principal ng paaralan at naglabas ng paghingi ng tawad. Gayunpaman, gusto ng ina ni Sugayem na ma-expel siya, naniniwalang siya ay isang notorious na bata na maaaring makasakit sa ibang estudyante. Nang marinig ito, inilabas ni Ji-hoon ang narcotic patch na idinikit sa kanyang leeg. Nausyak ang principal na malaman na ang isa sa kanyang mga estudyante ay gumagamit ng ilegal na substansya. Kaya, sa halip na parusahan si Ji-hoon, pinagalitan niya si Sugayem. Kinabukasan, pagpasok ni Ji-hoon sa klase, lahat ng mga estudyante ay tretuhin siya ng may respeto. Pati ang mga bully ay takot sa kanya.
Sinubukan ni Bomsok na humingi ng tawad, ngunit hindi siya pinansin ni Jihun at naglakad palayo. Samantala, binisita ni Sokde, pinsan ni Sugayem na isang gangster, ang binata sa ospital. Dahil sa kahihiyan ng mga nangyari, gusto ni Sugayem mag-higanti. Kaya, binayaran niya ang kanyang pinsan ng malaking halaga upang parusahan si Jihun. Makalipas ang ilang araw, tuluyan ng gumaling si Sugayem at inilunsad ang kanyang plano. Kasama ang mga gangsters, naghintay siya kay Jihun sa entrance ng paaralan. Maya-maya, dumating ang math genius, at sinimulan ni Sokde ang mga kaganapan sa pamamagitan ng pagsampal sa kanya sa mukha. Pagkatapos, dinala nila siya sa isang tahimik na lugar upang bugbugin. Napansin ni Bomsok ang lahat ng ito at agad na pumunta sa kaisa-isang taong maaaring lumaban sa mga gangsters, si Hyunwook. Ang huli ay natutulog at ayaw makialam sa mga problema ng iba, ngunit nangako si Bomsok na babayaran siya ng $500, kaya pumayag siya. Sila'y sumakay sa scooter niya at sinimulan ang paghahanap sa kanilang kaklase. Sa ibang lugar, binubugbog si Jihun ni Sugayem at ang mga gangsters. Ginamit niya ang kanyang mathematical skills upang lumaban, ngunit walang saysay. Paulit-ulit siyang sinipa ni Sugayem sa ulo, ngunit sa kabutihang palad, bago magkaroon ng malubhang pinsala, dumating si Hyunwook na may flying kick. Nagsimula siyang makipagtustahan kay Sokde, habang ang iba naman ay binubugbog si Jihun. Pati na rin ang nerd na si Bomsok ay tumulong upang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan. Sa huli, nanag ang mga mabubuti, na nag-iwan kay Sugayem at ang kanyang pinsan na napahiya. Upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay, dinala ni Hyunwook ang mga bata sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho ng part-time. Nagkaroon sila ng masarap na pagkain at nag-enjoy sa kanilang oras na magkasama. Si Jihun, na isang hardcore introvert, ay kumakain ng hapunan kasama ang ibang mga bata sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Samantala, tinawag si Sokde ng kanyang boss na si Hilsu, nagalit dahil nabugbog siya ng ilang mga bata. Nangako si Hilsu na maghihiganti, ngunit sa simula, pinarusahan muna niya si Sokde hanggang sa mabali ang kanyang braso. Sa susunod na eksena, nakita natin si Jihun na bumibili ng ilang bagay mula sa isang department store. Sa parehong oras, isa sa mga kasamahan ni Sokde ay nakita na nag-shoplifting. Kinuha niya ang isang lipstick, kinagat ang itaas na bahagi, at itinago ito sa kanyang likuran. Nang mapansin siya ng isang babae, agad siyang tumakbo kay Jihun at nagkunwari na kaibigan niya ito. Ang huli ay hindi alam kung paano mag-react, kaya't sinamahan niya siya palabas. Ngunit dahil umuulan at wala siyang payong, kailangan niyang ihatid siya pauwi. Habang nasa daan, pumasok sila sa isang restaurant at nagkaroon ng tanghalian. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang si Young-yi, isang ulila na nakatira kasama sina Sokde at iba pang mga kaibigan. Dahil wala siyang kamag-anak o pera, nagsimulang magtrabaho si Young-yi para sa notorious na gangster na si Hilsu. Tinanong niya si Jihun tungkol sa sarili nito, ngunit syempre, hindi siya nagsalita. Kaya umalis si Young-yi, ngunit bago siya umalis, isinave niya ang kanyang numero sa telepono ni Jihun. Kinabukasan, sa wakas ay bumalik si Sugayem sa paaralan matapos ang sunod-sunod na kahihiyang dinanas niya sa kamay ni Jihun. Dumiretso siya sa tatlong lalaki at inihayag na siya ay may problema. Dahil sa mga narkotiko na natagpuan sa kanya, siya ay ipapadala sa juvenile detention, at ang tanging paraan para maiwasan ito ay kung magpapatunay sina Jihun at Bomsok na siya ay inosente. Upang ipakita na hindi siya nagsisinungaling, lumuhad si Sugayem at nagsimulang umiyak. Nang makita ito, nagpa siya ang mga lalaki na tulungan siya. Pagkatapos, inihatid sila ni Sugayem sa isang parking lot, kung saan naghihintay sina Hilsu at ang kanyang mga tauhan. Naroon din si Young-yi, at habang pinapanood niya, lumapit si Hilsu sa mga lalaki at binyantaan silang magbigay ng $15,000 na kabayaran para sa pambubugbog sa kanyang mga tauhan. Mayroon silang 3 araw upang gawin ito, kung hindi, ang kanilang mga pamilya ang magbabayad. Bago umalis, nag-iwan ng maliit na hiwa si Hilsu sa mukha ni Hyunwook upang ipakita kung ano ang maaaring mangyari kung hindi sila magbabayad. Mula sa araw na iyon, sinusundan ang mga lalaki saan man sila magpunta. Tinitiyak ng mga gangsters na hindi sila makakatakas sa lungsod. Sa tatlo, si Bomsok ang pinaka-nababahala, dahil natatakot siyang malaman ito ng kanyang ama. Kaya, sa araw ng deadline, palihim siyang pumasok sa kwarto ng kanyang ama at ninakaw ang isang mahalagang relo. Sa kabilang banda, nagpa siya si Jihun na tawagan ang mga pulis, ngunit una, gusto niyang magtipon ng impormasyon tungkol sa mga ilegal na gawain ni Hilsu. Kaya, kinontak niya si Young-yi at nakipagkita sa kanya sa isang restaurant. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Jihun na galit din si Young-yi sa kanyang boss. Pagod na siya sa kalupitan nito sa mga kabataang tulad niya. Kaya, upang pabagsakin siya, inilahad ni Young-yi ang lahat ng kanyang mga ilegal na gawain. Lumalabas na may ilegal na betting app si Hilsu, kung saan laging nananalo ng ilang daang dolyar ang mga tao sa umpisa. Gayunpaman, kapag naging interesado na sila at tumaya ng mas malaking halaga, natatalo sila. Sa ganitong paraan, daan-daang estudyante ang nalulubog sa utang. Sinusubaybayan ni Hilsu ang bawat isa sa kanila at binibigyan sila ng pera. Kapag hindi sila makabayad, pinipilit silang sumali sa kanyang gang at gumawa ng ilegal na mga bagay. Kinabukasan, nagtipon ang 3 magkaibigan sa klase at nagpa siya ng kanilang plano. May dala si Bomsok na $15,000, ngunit sinabi ng dalawa na hindi ito kailangan.
Pagkatapos, isiniwalat ni Ji-hoon ang lahat ng kanyang nalalaman tungkol sa notorious na gangster at ang kanyang mga gawain. Ang kanyang plano ay makarating sa lugar ni Hil-soo, tawagan ang mga pulis mula roon, at mahuli siya sa akto. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang tatlo sa klase at nakita ang mga gangsters na naghihintay sa kanila. Dahil mapanganib ang misyon, nagpa siya si Hyun-wook na mag-isa. Lumapit siya kay Hil-soo at agad na binanggit ang gambling app. Ayon kay Hyun-wook, may depekto ang pandaraya sa app at maaaring talunin ito. Ipinaliwanag niya ang buong proseso, na ikinagulat ni Hil-soo. Sa wakas, iminungkahi niyang mag-meeting sila sa lugar ni Hil-soo upang mapag-usapan ang app at mapabuti ito. Agad na pumayag ang boss ng gang at inanyayahan si Hyun-wook na sumakay sa kanyang kotse. Pagkaalis nila, natakot din si Bum-sok at sumakay ng taxi, natatakot na baka mapahamak ang kanilang kaibigan. Samantala, dumating si Hyun-wook sa hideout ng gang at palihim na nag-text ng lokasyon sa kanyang mga kaibigan gamit ang kanyang smartwatch. Sa kasamaang palad, agad natuklasan ang kanyang mga layunin kaya binugbog siya ng mga gangsters. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating si Bum-sok sa lugar at sinubukang iabot ang pera, ngunit siya rin ay nahuli. Pinaalis ni Hil-soo at ang kanyang mga gangsters ang lahat ng mahahalaga at tumakas bago dumating si Ji-hoon kasama ang mga pulis. Sa susunod na eksena, galit na galit si Hil-soo habang tinatawagan si Sok-dae at pinapagalitan siya dahil pinayagan ang mga bata na lokohin sila. Pagkatapos, ibinunyag niya ang kanyang lokasyon at pinapante siya agad. Alam ni Sok-dae na siya ay mapaparusahan, kaya't nagpa siya siyang pumunta mag-isa, ngunit nagpumilit si Yang Yi na sumama. Sa ayaw man o sa gusto, pumayag siya. Makalipas ang ilang sandali, tinawagan ni Ji-hoon si Yang Yi at tinanong kung alam niya kung saan dinala ni Hil-soo ang kanyang mga kaibigan. Ibinigay ni Yang Yi ang kanyang live location at hiniling na dalhin niya agad ang mga pulis. Samantala, nagtipon sina Hil-soo at ang kanyang mga gangsters sa isang abandonadong amusement park. Tinali nila ang dalawang lalaki at naghahanda na upang patayin sila dahil sa kanilang pagtataksil. Bigla namang dumating si Sok-dae kasama si Yang Yi. Galit na galit si Hil-soo na isinama niya ang babae, kaya't sinimulan niyang bugbugin si Sok-dae gamit ang isang bakal na bar. Ngunit sa pagkakataong ito, nakakagulat na lumaban si Sok-dae. Pagod na siya sa lahat ng pang-aabuso at parusa na naranasan niya sa mga nakaraang taon, kaya't nagpa siya siyang lumaban. Hindi rin nakialam ang ibang mga gangsters at sa ganito, naglaban sina Sok-dae at Hil-soo. Paulit-ulit ang laban, ngunit sa huli, gamit ang kanyang karanasan, nakuha ni Hil-soo ang kalamangan. Pagkatapos mapabagsak si Sok-dae, sinugod niya si Yang Yi at sinimulang sakalin. Ngunit biglang narinig ang mga sirena ng pulis sa background. Mabilis na tumakbo ang mga natatakot na gangsters, at pag-alis nila, dumating si Ji-hoon. Agad niyang pinuntahan ang kanyang mga kaibigan at pinalaya sila. Gayunpaman, habang naghahanda silang umalis, bumalik sina Hil-soo at ang kanyang mga gangsters na may daladalang cellphone ni Ji-hoon. Lumalabas na peke ang mga sirena ng pulis, isa lamang itong audio clip na pinatugtog sa telepono. Dahil dito, muling nagkaroon ng labanan. Sa kabila ng kanyang sugat, pinabagsak ni Hyun-wook ang ilang lalaki, habang si Ji-hoon ay gumamit ng kanyang katalinuhan upang mapabagsak ang ilan. Ngunit sa pagkakataong iyon, dumating na ang mga pulis. Ngayon, lahat ng masasamang tao ay naaresto, maliban kay Yang Yi, na nakatakas. Pagkatapos nito, dinala sina Ji-hoon at Bum-sok sa istasyon ng pulis upang magbigay ng kanilang pahayag. Pagkatapos nilang matapos, nakipagkita sa kanila ang personal na abogado ni Bum-sok at nagbigay ng magandang balita. Lubusang mawawala ang kanilang pangalan sa kaso, na parang hindi sila nasangkot dito. Medyo napaluwag si Ji-hoon dahil sa wakas, maaari na siyang makapag-focus sa kanyang pag-aaral. Sa huling eksena, kasama ni Ji-hoon si Yang Yi na bumisita kay Hyun-wook sa ospital. May ilang nabali si Hyun-wook na buto, ngunit nagbibiruan pa rin siya. Nang makita siyang masaya at masigla, ngumiti si Ji-hoon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, na ikinagulat ng lahat sa silid.